Kapag bukas ang mga lagusan ng hangin, pumapasok ang tubig sa silid ng boiler at hinihila ang submarino pababa. Hulihan muna. Noong unang 1915 may bagong taktika ang Royal Navy sa digmaang pandagat nila. Kinailangan nila ng bagong uri ng mabilis na submarino na kayang lumampas sa 21 knots sa ibabaw ng tubig at sa magagaspang na alon ng North Sea. Ang papel ng submarino ay makipag-operate kasama ng Grand Fleet na sabay na nagtatrabaho kasama ng mga cruiser ng fleet at bilang pangunahing puwersang aatake bago ang mga battleship. Hindi maaabot ng karaniwang diesel-powered submarino sa serbisyo ang bilis na ito. Noong 1913 ipinasa sa Vickers Shipbuilding ang mga detalye ng steam-powered submarino na dinisenyo ng direktor ng Naval Construction ng Admiralty para sa mas detalyadong disenyo. Ang K-13 ay isa sa 12 K-class na submarino na in-order noong Agosto 1915. Nagsimula ang konstruksyon sa Fairfield's Govan Shipyard noong Oktubre 1915 at inilunsad ito noong 11 ng Nobyembre 1916. Ang K-13 ay kilala dahil sa laki nito. 103 metro ang haba, may lapad na 8 metro at may draft na 6 na metro para sa propulsyon. May 2 water tube boiler sa ibabaw ng tubig. Bawat isa ay nagpapagana ng geared steam turbine na nagpapatakbo sa 2 talim-pusod na propeller. Kayang umabot ng 24 na knots ang bilis kapag nakalubog gamit ang 4 na electric motor para sa mga propeller na umaabot ng 8 knots. May diesel generator ito para mag-charge ng baterya. Sa ibabaw ng tubig, ang K-13 ay may operating range na 12,500 nautical miles sa ibabaw at 40 nautical miles kapag nakalubog. Sa kanan ng boiler room ay may watertight na lagusan papunta sa turbine room at mga kompartamento ng torpedo at watertight ang bawat dulo. Sa gitna, may bullseye na nakatutok sa boiler room. May kabuuang 9 na watertight na pinto at 4 na 74 cm na air inlet ng boiler room na may takip na parang kabute. Ang K-13 ay pinapatakbo ng 52 na tauhan kasama na ang mga opisyal. Noong Lunes, ika-29 ng Enero, 1917 ang K-13 ay nasa gear lock, isang open sea lock sa Argyll at Bute, Scotland, na nagsasagawa ng acceptance trials, na siyang huling hakbang bago opisyal na i-turn over ng Fairfield ang submarine sa Admiralty. Naabot ng K-13 ang 23 knots na bilis, dahilan kaya ito ang naging pinakamabilis na submarine sa mundo. Matagumpay itong sumisid hanggang 25 tuldok 3 metro sa loob ng halos 2 oras. Kaya't labis na natuwa ang mga tripulante, kontratista at mga taga-suri dahil malapit nang matapos ang pagsubok ng barko. Ang huling item sa checklist ay tiyakin na ang mga takip ng tambutsyo at ang mga air inlet ng silid ng boiler ay talagang hindi tinatablan ng tubig. Hindi nasuri ng mga taga-suri ang takip ng tambutso habang sumisisid dahil sobrang init sa boiler room. Kaya nag-schedule sila ng 15 minutong pagsisid matapos magtanghalian. Pagkaahon nila, binuksan ng crew ang mga air inlet ng boiler room para lumamig ito bago ang susunod na pagsisid habang naghahanda ang K-13 para sa pangalawang pagsisid. Ang regular na crew na binubuo ng 53 opisyal at tripulante ay sinamahan ng 11 mula sa Admiralty at mga subcontractor, 11 direktor at empleyado ng Fairfield at 2 opisyal ng Royal Navy mula sa K-14 bilang mga tagamasid para makakuha ng karanasan. Ang lokasyon ng submarino ay malapit lang sa Shandon Hydropathic, isang health retreat sa Helensburgh, Scotland. Kalma at mataas ang tubig dagat. Habang nag-aayos ang crew para sumisid, iniutos ang pagsara ng lahat ng hatch. Si Teniente Komandante Godfrey Herbert, kapitan ng K-13, ay huling tumingin sa paligid bago isara ang hatch ng conning tower. Inutusan niya na kalahating bilis ang abante sa parehong motor. Pagdating nila sa tapat ng Shandon Hydro, inutusan niya ang pagsisid. Itinakda ang mga hydroplane sa anggulo ng pagsisid. Maayos na lumubog ang submarino. Inutusan ni Teniente Komandante Herbert na itapat sa 6 na metro ang trim, ngunit patuloy pa ring lumulubog. Iniulat ng crew sa engine room na binabaha ang boiler room. Agad nilang isinara at nilak ang pintuang hindi tinatablan ng tubig sa hulihan ng barko. Kahit patiyak nitong ikamamatay ng mga lalaki. Nakulong sa mga kompartamento sa likod ng engine room at sa bulkhead ng control room
Napagtanto ng mga sibilyang bisita na may mali. Ipinapakita ng depth gauge na mas mabilis lumulubog ang submarino kaysa sa inaasahan. Sumakit ang kanilang mga tainga habang mabilis na nagbabago ang presyon ng hangin, pinipiga ang hangin sa paligid nila. Kahit sarado ang watertight bulkhead door, may mga voice pipe ang K-13 na nag-uugnay sa mga kompartamento at may sariling shuttle valve. Habang pumapasok ang tubig sa hulihan, itinutulak ng agos ang hangin sa ibang kompartamento gamit ang voice pipe. Inutusan ni Teniente Komandante Herbert ang emergency surfacing maneuver. Inilagay ang mga hydroplane sa hard rise at pinalabas ang tubig mula sa ballast tank. Ngunit patuloy pa ring mabilis na lumulubog ang K-13. Kinokontrol ang buoyancy sa isang submarino gamit ang tubig sa ballast tank. Kapag mas maraming tubig, nagiging negatibo ang buoyancy ng submarino at lumulubog ito. Para magkaroon ng positibong buoyancy, kailangang alisin ang tubig. Naglalabas ng hangin ang submarino sa ballast tank para itulak palabas ang tubig sa ilalim ng dagat. Sa madaling salita, ang laki ng bula ng hangin sa tangke ang bumabalanse sa bigat ng submarino. Dahil sa pag-apaw ng boiler room, tumitindi ang bigat ng submarino at hindi na ito nababalanse ng ballast tank. Sumirit ang tubig sa voice pipe, nabasa ang switchboard, nagka-short circuit, naputol ang fuse at nagliyab ang mga kable. Napuno ng puti at nakakabulang usok ang control room. Mabilis na pinatay ng tripulante ang apoy gamit ang kamay at isinara ang mga balbula ng 3 voice pipe mula control room patungong likuran ng submarino. Sunod-sunod na ibinigay ang mga utos na isara ang lahat ng watertight na pinto at ibaba ang 10 toneladang keel sa unahan na nagsisilbing pabigat. Hindi pa rin napigilan ang patuloy na paglubog ng submarino. Maya-maya bumagsak ang hulihan nito sa maputik na ilalim ng lock, 15 metro ang lalim. Ang K-13 ay nakahinto sa ilalim, bahagyang nakatagilid pakaliwa at may 4 na digring pataas ang pagkakakiling ng unahan. Nagbilang si Teniente Komandante Herbert ng tauhan at tinasa ang pinsala sa submarino. 31 sa sakay nito ang hindi pa natatagpuan at pinaniniwala ang nalunod. Sa huling bahagi ng baha, isang pintuang hindi tinatabla ng tubig lang ang naghiwalay sa mga natitirang nakaligtas at binahang kompartimento. Matatagpuan sa hulihang bahagi ang silid ng makina na may iba't ibang kontrol. Kung walang access sa mga kontrol na iyon, hindi kayang palabasin ng K-13 ang tubig o langis mula sa mga tangke sa hulihan at hindi rin ito mailabas ang 10 toneladang drop kill, mababa na rin ang supply nila ng hangin. Maraming hangin ang nagamit sa pagtatangkang palabasin ang tubig sa ballast tanks at sa nakaraang pagsisid na hindi pa napapalitan. Sa magandang banda, puno ang baterya kaya may ilaw sila at kayang magbomba ng tubig o mag-compress ng hangin. Pinapagana ng crew ang compressor sandali para mapantay ang presyon sa loob ng submarino sa tubig sa labas ng hull. Matapos pag-usapan ang posibilidad ng pagkaligtas, napagtanto ng crew na kailangan nilang maghintay ng 18 oras bago umasa ng tugon mula sa ibabaw. Hindi inaasahan na ahon sila bago 15:30 at madilim na pagsapit ng 16:00, kaya posibleng maantala ang pagsagip hanggang kinabukasan. Sa ibabaw, pinanood ng kapitan ng E-50, isa ring submarinong sumasailalim sa diving trials, ang paglubog ng K-13 at napansin niyang may mali. Naglagay siya ng boya bilang marka at iniulat ang insidente. Nagtaas ng alarma at tumawag sa Fairfield, kung saan agad na nag-organisa ng rescue at salvage team. Matapos ang 6 na oras, isang gunboat at 2 salvage tug ang tumungo sa gearlock. Dumating ang gunboat Gossamer ng hating gabi sa lugar ng insidente. May diving suit ito pero walang diver, kaya kinailangang maghintay pa ang team ng ilang oras para sa rescue diver. Pagdating niya, agad siyang nagsuot ng diving suit at lumusong. Pero dahil luma at di naalagaan ang suit, pumasok ang tubig at muntik siyang malunod. Dumating din ang tugboat na trash sa lugar, pero wala itong diving suit o diver, kaya kailangan pang maghintay ng rescue team para madala ang diving suit sa lugar. Sa loob ng K-13, si Professor Percy Hillhouse, isang naval architect mula Fairfield, ay tinatantiya kung gaano pa katagal ang natitirang hangin. Naniniwala siyang 8 oras na lang ang natitira para sa 48 nakaligtas. Para mapahaba ang hangin, ginamit nila ang compressed air supply ng submarine at tumulong ang air compressor. Pinapalabas ng crew ang kaunting ginamit na hangin sa torpedo room
at sinusubukang ibalik ito sa air cylinder. Sa tingin ko, sinusubukan nilang panatilihin ang pare-parehong presyon at paikot-ikutin ang hangin. Nagdadala ito ng bagong hangin. Pero habang dumarami ang carbon dioxide at dumudumi ang hangin, lalong nahihirapan at napapagod ang paghinga. Minimal ang galaw nila kaya kaunti lang ang nagagamit na oxygen. Yung iba natutulog para makatipid ng hangin. Kinabukasan ng alas 8 ng umaga, nakita ng tripulante ng K-13 ang mga guhit ng liwanag gamit ang periscope habang nakatingin sa bintana ng barko. Sa gilid ng conning tower, namataan nila ang wire guardrail sa ibabaw ng submarine. Itinaas nila ang mast ng K-13 para magsilbing palatandaan ng kanilang lokasyon sa ibabaw ng tubig. Habang itinatayo ang mast, tumama ang dulo nito sa barkong pang-salvage at napilay kaya hindi nakita ng tagapagligtas ang senyas. Makalipas ang ilang sandali, narinig ng mga tripulante ang mabibigat na yabag at katok sa labas ng timon. Tumugon sila sa tunog ng katok upang makipag-ugnayan gamit ang Morse code. Wala silang narinig na sagot, kaya inisip nilang guni-guni lang ang tunog ng katok dahil sa masamang hangin na kanilang nalalanghap. Bumalik ang mga tripulante sa paghihintay at umaasa na may darating na magliligtas sa kanila. Narinig ng diver ang katok sa loob ng submarino at agad siyang umakyat para iulat ang natuklasan. Habang naghihintay, pinaandar ng tripulante ang pump para alisin ang tubig sa midship torpedo room, nabawasan ang bigat ng submarino at naiwasan ang pag-abot ng tubig sa baterya sa control room. Pinag-usapan nina Lieutenant Commander Herbert at Commander Francis Goodhart, kapitan ng K-14 na tagamasid, ang plano kung paano makakaabot ang isa sa kanila sa ibabaw. Si Lieutenant Commander Herbert, kapitan ng K-13, ang huling lalabas ng barko para tiyaking makalabas muna ang iba. Si Commander Goodhart ang susubok umabot sa ibabaw habang inihahanda ng mga lalaki ang conning tower para sa kanyang pagtakas. Ang conning tower ay mabigat na brass casting sa ibabaw ng control room na may sukat na 1.6 mm, haba 1 lapad at 1.2 taas. Para makapasok sa conning tower, umakyat si Commander Herbert sa hatch ng control room na may waterproof na takip na bumubukas pataas papunta sa tower. Sa loob ng conning tower, ang likurang bubong ay may exit hatch na may balanced, waterproof na takip na bumubukas pataas sa wheelhouse. May dome na 1 metrong taas ang unahang bahagi ng bubong ng conning tower. May projector compass ang dome na nagpapakita ng compass bearings sa salamin para makita ng timonero ang direksyon. Kapag tumitingin siya sa dagat para maghanda sa pagtakas, inaalis ang projector compass para lumuwag ang conning tower at dome. Habang naghahanda ang mga komandante ng plano ng pagtakas, kinuha ni Professor Hillhouse ang silindrong lata at nilagyan ito ng tala. Nasa tala ang pangalan ng mga nakaligtas, paglalarawan ng kalagayan at kanilang pangangailangan. Tinakpan ng pulang tela ang silindrong lata para madaling makita sa tubig. Inutusan niya si Commander Goodhart na dalhin ito at pakawalan agad pagkalabas sa wheelhouse. Ito ang reserbang plano kung hindi makaligtas si Commander Goodhart. Matapos maghanda sa pagtakas, naghubad ng karamihan sa damit ang dalawang komander, pumasok sa conning tower at isinara ang hatch. Nilak ng mga lalaki sa control room ang hatch at binuksan ang high-pressure air valve para mapuno ng presyon ang conning tower. Kung walang presyong ito, sarado pa rin ang panlabas na hatch dahil sa water pressure. Narinig ng tripulante ang ugong at pagbulwak ng tubig sa conning tower, senyales na nabuksan na ang panlabas na hatch at pumapasok ang tubig. Sa conning tower, binuksan ng dalawang komandante ang hatch sa itaas at tumayo sa tabi ng dome. Habang napupuno ng napakalamig na tubig dagat ang conning tower, ang tunog ng mataas na presyur ng hangin ay nagpapabingi sa kanilang mga tainga at isang makapal na ulap ng fog ang bumabalot sa itaas na bahagi. Nagbibigay ng bulsa ng hangin ang dome para makapaghintay ang dalawang lalaki hanggang mapuno ng tubig dagat ang conning tower at wheelhouse. Habang umaabot sa baywang ang tubig, sumenya si Commander Goodhart kay Tenyente Commander Herbert at sumisid siya papunta sa itaas na hatch. Patungo ito sa wheelhouse, balak niyang lumangoy sa likod kung saan ang pinto ng labasan. Sumunod si Tenyente Commander Herbert para isara ang itaas na hatch. Habang dumadaan siya rito, itinulak siya pataas ng nakakompres na hangin papasok sa wheelhouse. Dahil sa purong swerte, itinulak siya ng hangin papunta sa likod at pataas sa hatch sa bubong ng wheelhouse. Habang lumalangoy siya, dinadala siya ng hangin pataas sa ibabaw. Lumutang siya sa tabi ng barko at may malalakas na kamay na humila
at nag-ahon sa kanya. Unang tanong ni Teniente Komandante Herbert, nasaan si Goodhart? Hindi nakita ng mga tagapagligtas si Komandante Goodhart o ang silindro. Sa paglabas niya sa hatch ng conning tower, bigla siyang tinangay ng malakas na hangin at tumama ang ulo sa bubong ng wheelhouse, kaya nawalan siya ng malay. Naipit ang katawan niya sa unahan ng wheelhouse at nalunod siya sa control room. Naghihintay ang mga lalaki sa senyas ng pagkatok ni Teniente Komandante Herbert para madrain ang tubig sa conning tower. Pagkatapos madrain ang tubig sa conning tower, pwede na nilang buksan ang lower hatch para makabalik si Teniente Komandante Herbert, pero hindi nila naririnig ang senyas niya. Matapos maghintay, inisip nilang nakatakas na sa ibabaw ang dalawang komandante. Agad nagbigay si Teniente Komandante Herbert ng detalye sa mga tagapagligtas tungkol sa submarino at mga nakaligtas. Ang ulat sa loob ng K-13 ang nagbigay gabay sa mga tagapagligtas kung paano magpatuloy. Prioridad ang magpadala ng hangin sa lumubog na submarino para mapanatiling buhay ang mga tao at makabuo ng presyon para suportahan ang tumatagas na bulkhead ng makina. Kung bumigay ang bulkhead, aapaw ang tubig sa unahang kompartamento at malulunod ang mga nakaligtas. Kumonsulta sila sa mga eksperto sa Fairfield at gumawa ng plano. Ipinaghanda ang mga armadong hose na akma sa kasalukuyang high-pressure air connection. Ang mga butas na ito ay may mga balbula o watertight na takip na maaaring buksan mula sa loob at labas ang submarino. Ang mga hose fitting at adapter ay ginagawa ng engine department sa Fairfield at ang high-pressure air hose ay ibinibigay ng submarino E-50. Alas 6 ng gabi ng Martes, narinig ng crew ang Morse code na tinapik sa hull para ipaalam sa kanila na nakakabit na ang high-pressure hose sa air system ng K-13. Maingat na binuksan ng crew ang inboard valve ng high-pressure hose, ngunit imbes na hangin, tubig dagat ang pumasok sa submarino. Nagpadala sila ng mensahe sa diver tungkol sa sitwasyon. Naghintay ulit ang crew habang inaayos ng diver ang air pipe. Nahanap ang problemang yelo na bumabara sa linya. Alas 4 ng umaga ng Miyerkules, 37 oras matapos ang aksidente, muling nakakonekta ang air hose at malinis. Tuyong hangin na ang pumapasok sa submarino. Pinayagan ng crew na pumasok ang kaunting hangin sa loob ng hull at pagkatapos ay pinuno nila ang kanilang mga naubos na air cylinder pagsapit ng alas 5 ng umaga. Matapos mapuno ng crew ang ilang cylinder, pinalabas na nila ang hangin. Ang 7 forward ballast tank at mga internal tank sa unahan ng boiler room ay isa-isang nilalabasan ng hangin habang binobomba ang bawat isa. Pinagmamasdan nila ang bula sa fore at aft spirit levels para makita kung tumataas ang unahan ng barko. Habang napupuno ng hangin ang mga tank, napansin nilang walang nangyayari. Nang pinump nila ang hangin sa huling tank, gumalaw ang bula at dahan-dahang umaangat ang unahan ng barko sa ibabaw ng tubig. Ang hulihan ng K-13 ay nakabaon sa halos 4 na metrong putik, kaya nakatayo ito sa matarik na anggulo at hindi makagalaw ang mga tripulante sa loob. Nadudulas sila pababa sa ilalim ng kompartamento. Kinabit ng mga tagapagligtas ang bakal na kawad sa ilalim ng K-13 at tinaas ang unahan hanggang lumitaw ito sa tubig. Nakita ni Teniente Komandante Herbert ang pagkakataon mailabas ang mga nakaligtas gamit ang torpedo tube, ngunit dumulas pabalik ang K-13 kaya ang ilalim ng mga tubo ay napunta sa ilalim ng tubig. 0630 ikinabit pa ang isang kawad sa barko at isang 10 cm flexible na protektibong hose sa submarino. Ginamit ang hose ng pagsipsip para alisin ang itim at mabahong hangin. Sa wakas, makahihinga na ng sariwang hangin ang mga tripulante. Habang sinisipsip nila ang hangin, bumaba ang presyon at mabilis na tumagas ang bulkhead ng silid ng boiler. Sapat ang 10 cm protektibong hose para sa palitan ng sigaw ng mensahe ng tripulante sa submarino at tagapagligtas sa ibabaw. Sapat din ito para maipasa ang maliliit na pagkain. Nagpadala ang mga tagapagligtas ng brandy, gatas at tsokolate para painitin ang mga tripulante. Sa huli, nagpadala sila ng high-pressure na hose ng hangin para madagdagan ang kasalukuyang supply ng hangin. Napupuno nito ng mas maraming sariwang hangin ang kabina. Ligtas si Teniente Komandante Herbert, ngunit hindi nakapasok sa submarino si Komandante Goodhart dahil may natanggal na koneksyon sa kompresor. Habang kinokonekta ito, aksidenteng nagka-short circuit ang isa sa mga lalaki kaya sumabog ang main fuse at nagdulot ng kadiliman. Gumamit ng handheld na sulo ang mga tripulante
para makita ang gawain nila. Gumagawa ng plano ang mga tagapagligtas para mailigtas sila. Hindi magagamit ang torpedo tube dahil bahagya itong nakalubog sa tubig. Nagdesisyon ang mga tagapagligtas na gumawa ng butas sa forecastle ng submarino, magbomba ng tubig palabas sa pagitan ng forecastle at pangunahing katawan, at gumawa pa ng isa pang butas sa ilalim nito sa pangunahing katawan. Pwedeng alisin ang tubig sa 20 minuto at magawa ang mga butas gamit ang oxyacetylene torch sa ilang minuto lang. Inutusan ang mga tripulante ng submarino na pumunta sa unahan at maghanda sa paglabas. Punitin ang lining ng kahoy, umakyat sa mga tubo ng torpedo at hintayin magawa ang butas. Umabot ng 1 oras at hindi pa rin nasimulan ang pagputol sa itaas dahil abala pa rin ang mga tagapagligtas sa pagbomba ng tubig palabas. Habang nagbabomba ng tubig palabas, mas marami pang pumapasok sa mga kompartamento. Walang tigil ang paghihintay ng mga tripulante sa dilim hanggang sa may sumigaw, "Naisara niyo ba ang mga flap valve?" Ang superstructure ng submarino ay may 4 na parisukat na butas sa itaas lang ng pagkakakabit nito sa pangunahing katawan, kaya madaling mapuno at matuyo ng tubig. Kapag lumulubog o umaahon ang sasakyang dagat, nilalagyan ng flap valve ang mga butas para maiwasan ang pagpasok ng tubig, na kinokontrol gamit ang handwheel sa loob. Bukas ang mga ito para sa pagsubok. Hinigpitan ng crew ang valve at bumaba agad ang tubig. Sa ilang minuto, natuyo na ang loob ng barko gamit ang bomba. Gumamit ang mga tagapagligtas ng oxyacetylene torch para gupitin ang 45 cm kwadradong butas. Sa ganap na 1,557 oras matapos ang pagsubok na paglubog ng K-13, 46 na nakaligtas ang lumabas sa butas ng pagtakas. Sa kabuoang 80 miyembro ng tripulante, mga opisyal at sibilyang bisita, 31 ang natrap at nalunod sa hulihang bahagi ng barko. 1 namatay habang tumatakas at 2 ang nawawala. Si John Steele, dating inhinyero ng Fairfield, at si Teniente Lane ng K-13 ay nabuksan ang makina, hatch at lumangoy paakyat sa ibabaw. Nahanap ang katawan ni Lane matapos halos 2 buwan. Hindi na nakuha ang katawan ni Steele. Napansin ng diver na bukas ang 4 na air inlet papasok sa boiler room. Dapat isinara muna ang mga ito bago ipasa sa control room ang senyas na sarado na ang engine room. Hindi depekto sa disenyo o konstruksyon ang sanhi ng aksidente, kundi pagkakamali ng operator. Sa inspeksyon, bukas ang lever na kontrol sa hangin ng mga takip. Ang K-13 ay naisalba noong Marso 15, 6 na linggo matapos ang aksidente. Ito ay inayos at muling pinangalanan bilang K-22. Ang K-22 ay kalaunan ibinenta bilang scrap metal noong Disyembre 1926.